to ang atong liturgy of the word today. Number one is our eternal belongingness in God. Second is the gift to be able to listen to God. And the third, ang atong kinabuhi uban sa Ginoo, life with God. Akong ipagbusta kung kagalingon sa atong pagba dili sa angko. Ingon ko sa mga kagalingon, gusta naman ka? Ano akong tubag? Gabuto-buto akong dughan. Classmate na ko si Bishop Sacco, kauban yun eh. Diha sa seminaryo sa Balokto, seminaryo sa dito sa Cebu, nahimo ng pare, 33 na katuig ang nalabay. Niya itong niagig buwan, nakitawag ko siyang tawag. Ang iyang tawag na unik, ang butlan ng tawag ko niya unik. Niya, Nick, na ako isulti niyo. Ako pa ning damato ng dili. Insubok siya na ako na mahimo siya mismo. Ako siya gitubag na kining grasya sa Ginoo, pili-pili magpili sa akong mga kakulangan, kabuyan, sa akong mga dili takos. Kitang tanang dili na kita takos kabangan sa Ginoo. Panglabaw sa tanan, ako di masabot niya, ano na grasya sa Ginoo, charge ng tawag niya. Ang grasya sa Ginoo, mulutaw niya, diha sa atong tawang kapimangan. Dawata sa pagpapausan ang gasa na ikaw itawag ng mahimong mismo. Ngayon, so, katapusan ng atong wali, din sa atong cathedral, mga 30 itos na katulig ang bilaway. Muna na'y urag ba sa kong kagalingan ko na ito, gusto kong makakita ng tanan just to be able to connect myself as I will try to deliver our reflections for our liturgy of the word today. Una sa tanan, ang pagdeklarar sa Ginoo na ako ang maayong magpalatay. Sometimes along the way, I found myself in total deep silence, knowing, reflecting, and trying to articulate what a beautiful grace na ang Ginoo isulti sa matag usa ka nato na siya ang maayong magpalatay. Nga ang Ginoo isulti ka nato na siya ang puntaan padulong sa kinabuhi na may katapusan. Kaya mga blessing tao tayo, ganahan gaya pagkirahan na pumula sa blessing kaya natin blessing sa pagpamayon, blessing sa sala, blessing sa mga kwarto, sa kusina, sa gawas. The blessing of the main door allows me to realize that when I say, bless this main door, Lord, and never allow evil to pass through this door, but your infinite mercy and goodness and love. Usap na akong grasya ng atong maamuhan. Nga kung ang Ginoo siya ang pagtangan alang sa kinabuhin na way katapusan, kini mao ang atong kaangguhan na kita sakop sa Ginoo. When we come to realize the blessing of the main door that allows us to realize our eternal oneness with God, iniusap ay usap ka nato sa kong kaangguhan na from eternal oneness with God, there is our eternal communion with God. Maunang itawag na itong grasya sa Ginoo. Dahil sa bata, ang tanan na ito, at kung sa may English ito, grasya sa Ginoo. Gani mo gusto, di ba? Halang mag-iawat-awat ng mga tao na pumunta sa mall o sa CM o sa quality ba, di ka nag-restaurant din sa Putalibon. Dinipulog-up nila sa mga grasya sa Diyos. Ang ilang ito ba, excuse me, mo tingalin na pumunta na ako, let's say, in English, grasya sa Diyos, ang ito ba,
pulong si Ginoo nato nga iyang gihatag karon nga when we realize that there is our eternal belongingness with God, there is also the responsibility that God has entrusted to all of us. Mao man ay grasya gikan sa langit ang tubag sa tao gikan sa yuta nga magtugtog ug maghatag kanadto kahiusanan. The second point of this monumental and definitive expression of God's love for us, the Good Shepherd, is the ability to listen to God. Ang pagpaminaw sa Ginoo. The word obedience is not literally taken as an expression of following God. Ini kung obedience, pagsunod ni Kristo, dili nato sakto nga sa tinuray nga kahulugan kita magasunod ni Kristo. Yes, we need to do it. There is an expression of to follow the Lord, to know Him, to love Him, to proclaim Him, and to follow Him. That's the totality of our being, our totality of our identity before God. Lord, help me to know you, that I may be able to know who I am. Work of my hands, Lord, that I may be able to glorify your name. Ang kining atong nag-iir, panalangini Ginoo ang atong pagpanaw ng inyong kalungkutan na unta kini magahatod ka natin at muskilaruhin tayo. Don't forget it. Tinumumig na ninyo sa kalungkay. Kung-unsa ka-importante ang magtakusa ka nato, kung-unsa ka mo ka-importante at ubangan sa Ginoo, panalipni, himuha, pasidunggi ang iyong kagalingon, na wala laing ihimo sa Ginoo. Ikaw rin. And every person is so unique that there is no other you before God. Daghang mga tao na nagingnan ng Rex, but there's only one Rex, humbly speaking, before you today. What there is no substitute of you. Di na mo makulihan. Inulaana ka na ko ang grasya sa Ginoo nga ihatag ka nato. Ngayon ihatag sa matag-usa ka nato. Lain na papalatong sa di patawapadayon sa atong pagpaminaw sa Ginoo. Kinitang mag-isa ka sa opertore, kinitang nagsagol sa pinong tubig. We distinctly in this water and wine, we become to share the divinity of God, who humbles Himself in order to share our humanity. Ang kamapausanon sa Ginoo, na nahimo siyang usakan nato, aron siya makaambit sa atong pagkatao, o aron usab kita makaambit sa iyong pagkabalaan. Grasya ka na sa Ginoo. Let's go to listening. Obedience from the Latin word obedere, meaning to listen deeply. Mauna ang kahulugan sa obedience, to be able to listen to God more deeply, the very core of our hearts. This is for hearing. We use our ears for hearing, but we use our hearts to listen to the word. Adam and Eve, kung utana mo gusto may salam ni Adam and Tanan, it's a package of disobedience. But there is one dominant failure of Adam and Eve that we could possibly share. The failure to listen to God. Mauni ang atong kasalanan ko kung maulipon ta sa atong mga kagubol, makalimot ta sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Kung maulipon ta sa atong kayugot, kasakit, pagdumot, naa ang tingog sa pagdumot, haring sa atong pagkatao. Kung maulipon ta tungod sa atong tuwag, dili na ta magkaangko na kita puno sa grasya sa Ginoo na siya ang ayong kapanantay. Dako kaayo nga responsibilidad ubang sa atong idaglaw-adlaw nga mga pag-ampo nga kita makadungog sa tingog sa Diyos. Lord,
Lord, I always pray the emptiness of God in the agony of the garden. Empty this cup, but let your will be done. Lord, empty my heart that I may be able to realize the fullness of your grace and your love. That's the power of listening. That's the power of what it is to embrace of following our Lord. And finally, the third, napit ako naman, kining kinabuhi, I am the life, ang iyang gihatag sa Ginoo, nato, ang iyang mga pasalig to have life abundantly. Sama nato pagkakita, pagkaamdo nato kinabuhi, abundant, kung kita sa kanunay, naa ang mga hagit sa mga kalisod, kapitpos, kawatkon sa kinabuhi. Asa man nato magkapagan ang kinabuhi sa Diyos. Maunay pangutana nga sa akong pagsulti dire, dili lang kanuinaw niya o nagliraw-liraw ang mga una, kundi dili pangutana nga ato nito bagong kadaadlaw. Life is not associated of what I have in this world. Life is always anchored on realizing that I am connected with God and the life of God rules my heart. Naghari ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ngayon, itaw-taw na kinatong kinabuhi mo malakay. Life is a passing shadow, but with God, life is eternal. Mutaliwan ka na ng kalimutan, alam mo panalakong kinabuhi, hindi mutaliwan, tungod kay sa pagkasakit, pagkamatay, pagkapanaw, pagsakas sa langit sa manunubos, siya nag-aandam ka nato sa kasam sa kinabuhi, may katapusan. Through the pains and sufferings of God, He heals our wounds. And through His death, He gave us life and resurrection. And through His ascension, He prepares the place for us, the promise of eternity. Sumagamo nato niya kung sulti na pagkaroon niya. So, ang dilitag na mataas na itong pagpaambit karoon, tulog ang utang na nanay natin pinuhuman. Number one, our eternal belongingness to God. Bisan pa man kung ikaw ang pinagkakubre ng kalimutan, kung maamuhanin mo na ang Ginoo, usakas mo na pinakadako ng kalimutan. Ikaduha, ang mga hagit na po sa nilatatlaw na kinabuhi, kung maghari ka ang tingog sa Ginoo. Kung ang ikatulo, atong kinahanglan ng pagmamahal sa kanunay, na sa ating kinabuhi, sa itong pagpanaw na kinabuhi na hiling lang kaya ang kinabuhi kung malabay o kulimutan. Kundi, kinabuhi sa Ginoo, naghari sa matagpusakan. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want.